Ano kaya ang buhay ni Apollo Quiboloy after 1 week na nakakulong sa facilities ng Campo Crame, Quezon City, ang headquarters ng Philippine National Police. Diyan siya nakakulong after na siyang mahuli ng mga otoridad. Sa kulungan po, kahit sa kulungan, itong Campo Crame medyo maganda pa yan. Dahil merong sariling kwarto at may electric fan pa. Pag dyan sa custodial center ng Campo Crame. Sa malayo-malayo ito kung kukumpara mo sa crowded area na municipal, city, and provincial jail. Malaki pa rin po ang pagkakaiba. Ganun pa man, nakakulong ka pa rin. Walang telebisyon, walang internet connection, walang radyo. Although, inihiling ng mga abogado na lagyan daw ng radyo o kung ano man. Aba, hindi pwede. Walang VIP treatment sa custodial center ng PNP. Kung yung mga politikong nakulong dyan, hindi ho binigyan ng television si Quiboloy pa kaya. So hindi yata makapag-adjust yung mga abogado ni Quiboloy doon sa maluluhong galaw at buhay ni Quiboloy ng ilang dekada na. Kaya yun nga yung ating pag-usapan. After 1 week, naramdaman na ni Quiboloy kung gaano ang hirap sa kulungan. Kahit maganda pa yung kanyang kanilalagyan kumpara sa ibang mga akusado, yung kanyang mga kasamahan nakakulong sa City Jail ng Pasig, lalo na yung si Pauline, Canada na naunang nahuli. Halos 1 buwan o 2 buwan nang nakakulong yun. Yun, kasama nun talaga ang maraming kababaihang nakakulong na kung ano-ano ang kaso. Crowded, nagsisiksikan. Alam niyo man sa kulungan dito sa Pilipinas, parang hindi ka makatulog ng maayos. Walang tulugang matino. Yung iba natutulog, nakaupo o nakatayo. Hindi ka pwedeng mag-relax sa dami ng tao sa kulungan. Doon ka isasama. At yun na ngayon ang nararanasan ng mga ng kasamahan ni Quiboloy tulad ni Canada, yung magkapatid na Canada, Ingrid at saka Inteng, si Sylvia at saka si Roy. Kasama na siya at si Pauline. Kasama yun ng mga kapwa nilang akusado o may mga kasong kriminal dyan sa City Jail ng Pasig. Kaya maswerte pa rin si Quiboloy dahil naiwan sa Campo Crame. Pero hindi ho yan pamatagalan. Kaya nga ang tanong natin after 1 week ba, ano na ang buhay? After naman ng maraming dekada o ilang dekada na napakasarap ng buhay niyang nakatira sa mga mansion, nakatira sa mga parang hotel na mga building na pag-aari niya dito at sa abroad. Air condition 24 hours, may internet, may masasarap na pagkain na nagsisilbi sa kanya, may private jet, may airplane, may chopper, private chopper, kung saan siya gusto magpunta ng araw. Pwede niyang naiikot ang buong mundo dahil meron siyang sariling sasakyan nung wala pa siyang kaso. Pero mula nung magkaroon ng kaso sa Amerika, halos 2 taon o 3 taon na. Ang nakalipas, 5 taon na yan, mula nung 1987 o 2017. 2018, na hindi na siya nakabalik ng Amerika. Nagsimula na doon ang kalbaryo sa kanya. Hanggang sa ngayon ay bumagsak na nga. Naiisa naman po ang mga isyo. Di umano, sexual harassment, pang-aabuso sa mga kabataang babae, qualified human trafficking sa Amerika, human trafficking sa Pilipinas, sexual abuse sa Amerika, sexual abuse umano dito sa Pilipinas. Pero may mga complainant, hindi pa lang napapatunayan. Pero malalakas ang ebidensya ng mga testigo ayon sa mga prosecutor at Department of Justice. So, nakapag-adjust na kaya si Quiboloy? Palagay ko hindi pa. Hindi ko ganun kadali. Nang ilang dekada ka, halos mahigit na kalahati ng buhay niya ay napakasarap ng buhay niya. Dahil nga ho sa luho ng katawan, sa dami ng kailang pera at may kapangyarihan. Pero ngayon bigla siyang nasa kwadradong kulungan, papag o halos higa ang matigas na hindi katulad
ng waterbed na hinihigan niya siguro ng araw. Yan ngayon papag lang yan o table lang yan tapos lagyan ng kaperasong bed, yun na yun. At electric pan. Mahirap talaga yan. Nagsisisi na kaya o pinagsisisihan niya ang mga nangyari kaya siya inakulong? Yan ang ating inaabangan. Pero sabi niya, hindi dahil not guilty ang kanyang sinabi sa Congress, sa korte, kaya tuloy ang laban. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing not guilty, hindi niya naamin ang kasalanan at haharapin niya, lalabanan niya sa trial na gagawin ng korte, Pasig RTC at ng Quezon City. So, kaya mahaba yan. Kaya lang yung kung paano mag-adjust yung dating masarap na buhay. Nakakain mo ang gusto mong kainin, nakakapunta ka kung saan mo ka gustong punta. Air condition sa lahat ng lugar na pinupuntahan mo. 24 hours. Mahilig pa naman yung mag-basketball at mag-golf. Wala lahat yun. Lahat ng kanyang nagagawa ng araw hindi na. Dahil ngayon nasa kwadrado na siya kwarto. Under the court, kulong. Yun ang pinakamahirap. Maaring yung kanyang mga member ngayon ang maaring iba dyan masaya. Yung naiwan. Silang papatakbo ng mga business na iwan. Pero lahat yan temporary. Yung kanilang leader na si Kibuloy, yun ang nagsasuffer ngayon. Pero wala tayong magagawa. May complainant, may batas, may rule of law na pinapairal ng Philippine government under President Marcos Jr. Walang kinalaman si Pangulong Marcos dito dahil ito yung mga dati ng kaso na kinakaharap ni Kibuloy. Lumakas lang ngayon dahil may mga complainant na lumabas at naglakas ng loob. Yun ang sinasabing may katapusan talaga ang lahat na hindi naasahan ni Kibuloy. Akala niya habang panahon na siyang nasa kapangyarihan sa kanyang paniniwala. Pero hindi. Mangingibabaw ang batas dito sa lupa. Yan po yung nangyayari ngayon. Hindi ko sinabing guilty na si Kibuloy. Ang sinasabi ko lang, dahan-dahan na niyang nararamdaman ang lupit ng batas. Excuse me po. Nararamdaman na niya ang dahan-dahang kanyang pananagutan sa kung ano man ang kanyang ginawa. Aminin man niya o hindi, ramdam niya ang epekto ng mga nakaraan sa kanyang buhay. Sa marangyang buhay, masarap na buhay, at ngayon ay madilim na kalagayan at mahirap na kalagayan. Yan ay dito pa lang sa Pilipinas. Paano na pag nakarating pa ng Amerika? Hinihintay siya ng Estados Unidos dahil wanted siya ron. Dati ko na sinabi, maraming complainant sa Amerika kumpara dito sa ngayon. Kaya nga nananawagan si Amanda, sana lumabas pa yung ibang biktima na katulad niya para lalo pang lumakas ang kaso dito sa Pilipinas. Dahil sinasabi ng gobyerno, uunahin ang kaso dito bago sa Estados Unidos. Abangan natin, kaabang-abang mo pa talaga ang mga isyong ito. Inuulit ko, hindi ko sinabing guilty na siya, magta-trial pa lang, pero ang akin pong analysis at opinion, mahirap na mahirap ang kalagayan ng isang masarap na buhay, maluhong buhay, tapos ngayon, nakakulong sa isang maliit na kwarto. Ibang level na po yan. Please like, subscribe and follow sa hindi pa.